Pagkatapos ay lumipat ang eksena kung saan ang mga social network ay puno ng balita. Ang 1.8 bilyong tao na kinaladkad sa kabilang mundo ay nabawasan sa 70 milyon sa loob lamang ng 3 buwan. Nanganganib ang ekonomiya sa pagkamatay ng mga nakababatang henerasyon. Ang mga paaralan ng bansa ay nagsasara. At sa walang katapusang pagdadalamati sa mga magulang at kapatid sa buong mundo sa sakit. Sa isang lugar sa lungsod, mayroong isang mataba na nakaupo at nagbabasa ng balita sa kanyang telepono, ang kanyang damit at palakol ay puno ng dugo. Naiinis siya dahil pang-apat na round pa lang at napakaraming player na ang namatay, isinasaalang-alang silang mga kalunos-lunos na talunan. Ayon sa breaking news, biglang tumaas ang bilang ng mga namatay na dulot ng ibang mga manlalaro pagkatapos ng ika-4 na round. Libu-libong mga security camera ang nawasak, at ngayon ang lungsod ay walang batas sa gabi. Ang mga manlalaro na nagkakaisa laban sa gobyerno ay bumuo ng isang online na komunidad, at ang pagkabalisa ng mga mamamayan ay tumataas. Sumili ang ngiti sa mukha ni Mataba dahil alam niyang ganoon din ang gagawin nila kung naging player sila. Hinawakan ang kanyang palakol, inilagay niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at tumayo, nagtatanong kung ano ang mali sa paggawa ng gusto natin bago mamatay, na inihayag na ito ang dahilan kung bakit hindi sila dapat na nasa ilalim ng labis na presyon sa lahat ng oras, na may mga paghihigpit at mga patakaran. Itinaas niya ang kanyang palakol at inatake ng malakas ang lupa, winasak ito, lahat ng galit na pinipigilan nila ay sumasabog. Natahimik ang Mataba at nagpasyang itigil ang pag-iisip tungkol sa bagay na iyon, dahil walang sinuman ang makahaharang sa kanyang daraanan. Sa isang mayabang na ngiti, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang manlalaro, mas mahusay kaysa sa iba. Napuno ng mga bangkay ang buong silid, nagsimulang tumawa ang Mataba, nagtatanong kung sino ang susunod niyang papatayin. Kahit medyo kinakabahan, masaya siya dahil ito ang unang beses na nakapatay siya ng tao sa katotohanan. Medyo iba ang pakiramdam sa naisip niya, wala siyang naramdaman, kaya inisip niya na ang dahilan ay dahil naranasan na niya ito sa 4th round. Medyo nagalit siya dahil isang stack lang ang nakuha niya bawat tao, dahil lahat ng napatay niya ay mga normal na tao. Ayon sa kanya, ang ika-4 na round ay mahusay at mas mahusay kaysa sa pangangaso ng mga halimaw dahil nakakuha siya ng bagong rune na tinatawag na absorption rune. Mapupuno ang bar kapag napatay niya ang mga kalaban, at kapag napuno ng buo ang bar, makakatanggap siya ng random na istatistika. Ang bilang ng mga puntos na natanggap ay proporsyonal sa antas ng kanyang kalaban. Binuksan ng Mataba ang pinto ng silid, nababalisa siya at gusto niyang pumatay ng mga manlalaro sa halip dahil makakakuha siya ng mas maraming stack mula sa kanila. Na may mausisang ekspresyon, kinuha niya ang kanyang mobile phone at naalala na may binanggit silang forum para sa mga manlalaro. Isang masasamang ngiti ang lumitaw nang pumasok sa isip niya ang ideya ng pagsali sa forum kasama ang mga manlalaro para pumatay ng iba dahil sa paraang iyon ay makakakuha siya ng mas maraming stack. Binuksan niya ang forum upang sumali sa forum ng mga manlalaro. Ito ang kauna-unahang online forum ng bansa upang tulungan ang mga manlalaro upang mabago nila ang mundo. Ang PCW Forum ay nagsasagawa ng mga interview upang tanggapin ang mga bagong miyembro upang matiyak na ang mga manlalaro lamang ang magiging bahagi ng komunidad. Bago sumali, kailangang ilagay ng Mataba ang kanyang personal na impormasyon, antas, klase at username sa kabilang mundo, ang pangalan ng zone na kinabibilangan, at ang round number bago matanggap para sa isang interview. Medyo naiinis ang Mataba dahil sobrang higpit ng forum, hindi lang personal na impormasyon ang kailangan niyang i-reveal kundi kailangan din siyang ma-interview. Wala siyang ibang pagpipilian kaya pinunan niya ang form, dahil sa paraang ito lamang siya makakakilala ng mga manlalaro. Kumpiyansa siya na hindi iisipin ng ibang mga manlalaro na mayroong isang manlalaro doon na pumapatay sa ibang mga manlalaro. Kinabukasan, sumunod sa utos, dumating ang Mataba sa isang establishmento. Ayon sa mensahe ng interviewer, kailangan niyang pumunta sa Welcome Cafe sa Wabo, Namyang, pagsapit ng tanghali at maaaring magsuot ng kahit anong gusto niya.
Pinagmasdan niya ang karatula ng kafe, ito ay tinatawag na welcome cafe. Nagsimula siyang mawala ng pasensya dahil ang lugar na ito ay nasa gitna ng kawalan kung saan wala man lang dumaan na mga bus. Nagpasya siyang itigil ang pag-iisip tungkol sa bagay na iyon at buksan ang pinto ng kafe. Iniisip na patayin ng interviewer kung kumilos ito na parang tulala. Ang loob ng kafe ay maluho at mas sophisticado kaysa sa inaakala ng mataba. Sa isa sa mga mesa ay may 2 taong nag-uusap. Ang isa sa kanila ay isang lalaking may berdeng buhok at ang isa naman ay nakasuot ng pink na hood, na tanging mga customer. Nakuha ng mataba ang atensyon ng lalaki. Tumayo siya at nagtanong, "Ikaw ba ang dumating para sa interview para sa PCW?" Naglakad ang mataba papunta sa kanila at sinabing oo. Malumanay na tinanong ng interviewer kung ano ang kanyang username, na sinagot ng mataba, "Black Flame Dragon in Hand." Nagkamayan ang dalawa at nagpakilala ang lalaki bilang interviewer, at ang username niya ay myage30. Nagsimulang pagpawisan ang mataba sa pagtataka at nagtanong, "Manlalaro ka ba?" Natatawang tumango ang interviewer at binanggit na bagamat parang hindi, pero mag-30 na siya ngayong taon. Ipinakilala ng interviewer ang ibang manlalaro na nakasuot ng pink na hoodie bilang Little Cockle, na ipinaliwanag na siya at ang Black Flame Dragon in Hand ay maaaring maging mga kasamahan, kaya hiniling niya sa kanilang dalawa na batiin ang isa't isa. Bati ng mataba sa manlalaro at binalikan nito ang pagbati. Medyo naiinis siya nang makitang manlalaro din ang isang mahinang tulad nitong tao. Nang makaupo na sila, pinagmasdan ng mataba ang loob ng kafe at binanggit nito na tila hindi maganda ang takbo ng negosyo para sa kanila, dahil wala ring customer at wala ring empleyado. Na may isang tiwala ng ngiti, ang interviewer ay tumugon na ito ay isang liblib na lugar, ang dahilan kung bakit sila ay inuupahan ang lugar na ito para sa interview. Na-curious ang mataba, nagtatanong kung nasaan ang may-ari ng kafe. Mahinahong binanggit ng interviewer na sa kafe na ito ay may nakahain din na pagkain at nasa kusina ang may-ari at naghahanda ng pagkain. Lalong naging curious ang mataba at sinimulang pagmasdan ng mabuti ang kanyang paligid. Walang mga kamera sa kafe na ito. Habang nasasarapan si Little Cockle sa masarap na milkshake, panay ang tingin sa kanya ng mataba. Nang makitang walang mga kamera sa lugar na ito, kaya niyang patayin silang dalawa at makatakas ng walang nakakapansin. Nagpasya siyang kumalma dahil hindi niya kayang patayin ang dalawang ito at umalis sa lugar. Ilang segundo ang lumipas at tinanong niya, "Hindi ba tayo mag-interview?" Magiliw ng ngiti ang sagot ng interviewer na naghihintay sila ng ibang tao na hindi pa dumarating. Gagawin nila ang interview pagdating niya. Medyo nainis ang mataba nang malaman niyang may isa pa. Na may kalmadong tanong ng mataba kaya 3 tao ang i-interviewan. Sumagot naman ang interviewer na oo, medyo lumampas na sa ipinangakong oras, kaya maghintay pa tayo ng kaunti. Maya-maya lang, may lalaking may itim na buhok na nagsimulang lumapit sa kafe. Natuon ang atensyon ng interviewer sa kanya at sinabihan ang mataba na dumating na siya. Pumasok ang lalaki sa kafe. Tumayo ang interviewer at kinakabahang tinanong kung nandito siya para sa interview. Sumagot naman ang lalaki at tinanong ng interviewer kung ano ang kanyang username. Sumagot ang lalaki na ito ay Black Side. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ng interviewer sa tuwa. Itinapat niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig at hindi maiwasang makaramdam ng paghanga. Ilang araw bago iyon, nagsagawa ng online meeting. Ang presidente ay isang lalaking nakasuot ng salamin, ngumiti at tinanggap sina Yami at Pop Earring. Si Yami ang babaeng itim ang buhok, ipinakita ang kanyang paghanga sa Pangulo. Nandoon lahat ng members maliban kay Jam. Nagpasya ang Pangulo na simulan ng pangkalahatang pulong para sa 3 linggo ng Abril. Nakangiting tinawag niya ang atensyon ni Lost Yark at tinanong kung ilang tao na ang sumali sa forum ngayong linggo. Sa isang mahinahong tingin, ang Lost Yark ay tumugon na humigit kumulang 2,000. Masaya ang Pangulo dahil nadagdagan sila kumpara noong nakaraang linggo. Binanggit din ng Lost Yark na ang bilang ng mga manlalaro ay patuloy na bumababa bawat buwan, ngunit ang bilang ng mga miyembro ay tumataas bawat linggo.
Sigurado siyang nakatawag ng pansin ng mga manlalaro ang artikulong pinag-uusapan sila. May kakaibang ekspresyon, tinanong ng Pangulo kung sino ang kumuha sa mamamahayag. Nagtaas ng kamay ang babae at nakangiting sinabing siya iyon. Medyo namangha ang presidente dahil hindi niya alam na may mga koneksyon siya sa lugar na iyon, na sumagot siya na ito ay isang bagong koneksyon. Iniabot ng Pangulo ang kanyang kamay at pinuri ang babae, gaya ng inaasahan niya sa isang veteranong miyembro. Tinawag niya ang atensyon ni Lost Yark at tinanong kung ilan sa 2,000 manlalaro ang tunay na sanay. Tumugon si Lost Yark na kung ibubukod nila ang mga manlalaro na walang klase at ang mga nasa ibaba ng level 10, mayroon silang humigit kumulang 1,200. Naging interesado ang Pangulo na malaman kung ilan ang talagang kapaki-pakinabang. Inayos ng lalaking may suot na kurbata ang kanyang salamin, binuksan ang kanyang tablet, at nagpas siyang magsalita tungkol dito. Habang nagbabrowse sa tablet, binanggit niya na ang isang natatanging manlalaro ay ang Black Flame Dragon in Hand. Isa siyang ordinaryong level 10 warrior, ngunit nakamit ang 3 pwesto sa kanyang zone. Alam ng Pangulo na upang makamit ang 3 pwesto, dapat siyang magkaroon ng isang mahusay na rune o nagsisinungaling. Binanggit ng lalaking nakakurbata na sapat na siyang mapili bilang kandidato para sa isang executive position. Naisip ng Pangulo na tama siya at tinanong kung mayroon pang ibang kapaki-pakinabang na manlalaro. Nagsimula siyang mag-navigate sa tablet at ipinaliwanag na ang isa pang namumukod tanging manlalaro ay si Little Cockle, na palaging nireranggo sa pagitan ng ika-4 at ika-10 pwesto. Bukod sa dalawang iyon, may 50 pang manlalaro na kabilang sa top 100 sa kani-kanilang zone. Nang marinig ito, sumilay ang nasa sabik ng ngiti sa mukha ng presidente, na pagtantong magiging abala siya sa pakikipanayam sa mga tao. Tinawag niya ang atensyon ng may age 30 na natutulog. Nang marinig ang boses ng Pangulo, nagising siya mula sa kanyang pagkakatulog na hindi alam kung nasaan siya. Ang Pangulo, na halatang galit, ay nagtanong kung siya ay natutulog at kung ano ang kanyang ginawa kagabi na siya ay nakatulog na. Ayaw niyang makarinig ng mga dahilan, binibigyan siya ng utos na pangasiwaan ang 50 interview para sa susunod na pagpupulong, na binyantaan siya na kung hindi siya magtagumpay, isa pang mataas na antas na kandidato ang maaaring pumalit sa kanya. Kalahating tulog pa, nangako ang may age 30 na tutuperan ang gawain. Tinanong ng Pangulo ang Lost Yark kung nakipag-ugnayan siya sa Black Side. Inilabas ni Lost Yark ang kanyang telepono at may mahinang boses na sumagot na ipaalam niya kaagad kung nangyari iyon. Napabuntong hininga ang Pangulo. Para sa kanya ay nakakahiya dahil bibigyan niya agad siya ng executive position kung sasali lang siya. Tinanong niya si Yami kung maaari niyang hilingin sa mga mamamahayag na magsulat ng higit pang mga artikulo dahil naniniwala siya na kakailanganin nila ng higit pang marketing upang subukang makuha ang Black Side na sumali sa kanila. Nakangiting sagot niya na hanggat may pera, lahat ay posible. May kumpiyansa na ekspresyon, sinabihan siya ng Pangulo na huwag mag-alala tungkol sa pera dahil bibigyan niya siya ng gantimpala para sa kanyang pagsusumikap. Hindi maiwasan ni Yami ang matuwa at magpasalamat sa Pangulo. Bago pa man sila makapunta sa susunod na paksa, napuno ng pagtataka ang mga mata ni Lost Yark. Hiniling niya sa Pangulo na maghintay dahil may isang user na humiling na sumali sa forum. Napuno ng kuryosidad ang isip ng Pangulo at tinanong niya kung sino. Nagsimulang manginig ang Lost Yark nang ihayag niya na ang Black Side ay humiling na sumali sa forum. Ang paghahayag na ito ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Sa kasalukuyan, ang may age 30 ay binati si Black Side na may masayang ngiti at nagtanong kung mahirap bang makarating dito. Tumango si Black Side at nang makita ito, sinimulan ng may age 30 na hawakan ang kanyang ulo at may kinakabahang ekspresyon ay humingi ng paumanhin, na nagpapaliwanag na ito ang pinakamagandang lugar na alam nila para sa privacy. Iniabot niya ang kanyang kamay sa iba, na nagpapahiwatig na dapat silang umupo. Napansin din niyang napakagwapo nito kaya naisip niya na dapat sikat siya sa mga babae. Inilipat ng may age 30 ang upuan para sa Black Side at nang makaupo na siya, nabanggit ng may age 30 na nandito rin silang dalawa para sa isang interview tulad niya.
Hindi napigilan ng mataba ang paggalit ng kanyang mga ngipin at nakaramdam ng galit. Kaya lang, umubo si Little Cockle at binati sila. Nagpakilala rin si Blackside na medyo naiinis. Habang kumikinang ang kanyang mga mata na nakangiti, nagpakilala si Ryu bilang Little Cockle. Napalunok ang mataba at hindi maiwasang makaramdam ng takot dahil si Blackside ang taong nakapatay sa kanya ng 5 beses. Naikuyom niya ang kamao, hindi niya napigil ang magalit. Gusto niyang itanong kung nagkita na ba sila sa totoong buhay at kung bakit nahuhumaling si Blackside sa pagpatay sa kanya. Nang mapansin ang ekspresyon ng mataba, tinanong ng interviewer kung may mali at kung hindi ba siya magpapakilala tulad ng iba. Ibinaba ang kanyang ulo, ipinakilala ng mataba ang kanyang sarili bilang Black Flame Dragon in Hand. Si Blackside, na halatang galit, ay nagsimulang tumitig sa kanya ng tahimik. Nang makita ito ng mataba ay lalo siyang nagalit at pinagpawisan na parang baliw. Hindi siya makapaniwala na tumanggi si Blackside na sumagot sa kanya ng salita. Naisip ng mataba na kapag sinabi niya ang kanyang username, makikilala siya ng Blackside, ngunit ngayon ay napagtanto niya na hindi naaalala ng Blackside ang kanyang username, kahit na 5 beses na niya itong pinatay. Kalmadong sumimsam si Ryu sa kanyang milkshake, hindi sigurado kung siya ba ay mayabang. Nagpapanggap din siya pero manloloko talaga ang lalaking iyon. Ang tunay na username ng Blackside ay si Kukurubongbong, isang profesional na scammer na kinuha ang lahat ng uri ng mga Pokana upang punan ang kanyang mga bulsa. Ang taong ito ay hindi masyadong mahalaga sa sandaling ito, ngunit sa hinaharap, makakakuha siya ng isang cloning rune at magiging sikat. Well, mas sikat kaysa sikat, at iyon ay dahil ginamit niya ang rune para sa lahat ng uri ng krimen. Panay ang tingin ni Ryu sa kanya. Ito ay isang mapait na katotohanan kung saan kahit na ang mga kriminal ay nakakuha ng mga kapangyarihan mula sa ibang mundo, ngunit mabuti na si Ryu ay nakilala siya tulad ng binalak dahil balak niyang gamitin siya upang makuha ang cloning rune. Binuksan ng interviewer ang kanyang backpack at inilabas ang isang tablet. Ngayong nagpakilala na ang lahat, oras na para magsimula sa pamamagitan ng pagkumpirma ng kanilang personal na impormasyon. Nagpasya siyang magsimula kay Little Cockle. Sa kalmadong tingin, sinabi niyang Kim Sung-hyun ang pangalan niya. 20 years old siya at katatapos lang ng high school kaya wala pa siyang trabaho. Sinimulang suriin ng interviewer ang personal na impormasyon ni Ryu at, na may seryosong ekspresyon, tinanong kung siya ay isang level 13 assassin at kung naabot niya ang ika-4 na pwesto sa mga rangkang ng kanyang zone. Tumugon si Ryu ng oo. Nagsimulang magningning ang mga mata niya dahil kasinungalingan ang lahat maliban sa username. Ang Little Cockle ay isang aktwal na username na umiiral. Sa madaling salita, nagpapanggap siya sa ibang tao. Wala siyang pagpipilian kundi gawin ito dahil kinakailangan upang matugunan ang mga kondisyon at makuha ang cloning rune. Kinakailangan ka ng cloning rune na gumawa ng pagpatay sa lokasyon kung saan nakatago ang rune habang nagpapanggap na ibang tao. Kalmado si Blackside. Noong nakaraan, ang bastard na ito ay nakagawa ng pagpatay habang ginagaya si Ryu at nakuha ang cloning rune. Nakangiting bumaling ang interviewer kay mataba at sinabing siya na ang susunod. Nagpakilala ang mataba, Sim Hong Taek daw ang pangalan. Siya ay 16 na taong gulang at isang high school student. Si My Age 30 ay nagsimulang ngumiti at binanggit na ang mataba ang pinakabata dito. Sinimulan ni Ryu ang pagtimpla ng milkshake, panay ang tingin niya sa interviewer. Alam niyang bulok na bulok ang mataba, iniisip kung titingnan pa rin siya ni My Age 30 kung alam niyang pinatay ng mataba ang kanyang mga kaklase, bagay na hinding-hindi magagawa ng isang ordinaryong estudyante. Si My Age 30 ay nagtanong kung totoo ba na siya ay isang level 10 na warrior at minsan ay umabot sa 3 pwesto sa kanyang zone. Malakas na hinampas ng mataba ang mesa at, medyo galit, tinanong kung sa tingin nila ay nagsisinungaling siya. Medyo kinabahan ang interviewer at humingi ng paumanhin sa pagkakasala sa kanya, ipinaliwanag na bahagi lamang ito ng proseso. Si Blackside naman, sa isang mapagmataas na ekspresyon, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Kim In-hong, 28 taong gulang, isang fund manager.
Sinabi niya na hindi pa siya natalo sa unang pwesto sa kanyang zone at nasa level 30 siya. May kumpiyansa, inisip niya na alam na nila na ang kanyang klase ay Grim Reaper at nagtanong, ano pa ang kailangan mong kumpirmahin? Si My Age 30 ay medyo kinabahan at, na may pilit ng ngiti, sinabing wala ng mga katanungan pa. Si Ryu, na kumakain ng strawberry noong mga oras na iyon, ay nagsimulang tumitig kay Kim In-hong. Alam niyang nagsisinungaling ang bastos na ito. Hindi siya fund manager kundi isang fraud manager. Ngayon ay binalak niyang gamitin ang username na Blackside para humiram ng pera sa ibang mga manlalaro. Inilagay ng interviewer ang tablet sa mesa at, pagkatapos kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan, ipinaliwanag na oras na upang simulan ang interview. Gusto niyang malaman kung bakit gusto nilang sumali sa PCW, simula kay Ryu. Nang may kaba, ipinaliwanag ni Ryu na delikado ang mundo ngayon at natatakot siyang lumabas mag-isa. Dahil dito, naisip niya na masarap makasama ang ibang mga manlalaro. Tapos ang mataba naman. Kinabahan siya dahil hindi niya masabi na nandoon siya para pumatay ng mga manlalaro. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing nandoon siya para sa parehong dahilan ni Ryu, na ipinaliwanag na hindi siya maaaring pumasok sa paaralan at nag-aalala tungkol sa susunod na round. Bumaling si My Age 30 kay Kim In-hong at tinanong kung bakit gusto niyang sumali sa PCW. Sa mayabang na ekspresyon, sumagot si Kim na nag-sign up siya dahil nakita niyang mayroong isang forum. Ginawa niya iyon dahil lang sa kuryosidad. Nang marinig ito, nagsimulang magpakita ng nerbyosong ngiti ang interviewer. Hindi nagtagal at napagtanto ni Ryu na isa pala itong free pass, anuman ang sinabi ni Blackside. Si My Age 30 ay pinagsalikop ang kanyang mga kamay at binanggit na ang lahat ay nagbigay ng medyo kasiya siyang mga sagot. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang ihayag niya na ang huling bahagi ng interview ay ang pumatay ng ibang tao, at sa pamamagitan lamang nito makakapasa sila sa huling yugto ng interview. Si Ryu, malinaw na nagpapanggap, ay nagsimulang magpakita ng pag-aalala at takot. Si My Age 30 ay nahulog dito at, na may seryosong ekspresyon, nagpa siya na tulungan si Ryu na maunawaan. Iniabot niya ang kanyang mga kamay at ibinunyag na sinimulan na ng gobyerno na i-regulate ang mga manlalaro at tinalikuran sila dahil natatakot sila sa kanilang pagiging mas makapangyarihan. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao ng buong kumpiyansa, na nagsasabi na sa lalong madaling panahon sila, ang mga manlalaro, ay mangibabaw sa mundo. Ang mundong ito ay magiging katotohanan ng mas maaga kung lahat sila ay magtutulungan. Na may masamang ngiti, nilinaw niya na hindi nila kailangang itali sa mga batas. Kailangan nilang ipakita sa gobyerno na ang mga manlalaro ay ang batas, lumalaban sa mga regulasyon ng gobyerno. Natakot si Ryu, napagtanto na ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang pumatay. Kinumpirma ito ng interviewer, ipinaliwanag na kailangan nilang ipakita ang kanilang kalooban sa gobyerno at patunayan na hindi sila makokontrol ng mga batas. Nanatiling tahimik sina Kim In-hong at Sim Hong-taek. Pinagsalikop ng interviewer ang kanyang mga kamay at tinanong kung naiintindihan na ni Ryu ngayon. Sinabi ng ating bida na oo, itinuro ang isang daliri. Nilinaw ng interviewer na kung sino man sa kanila ang ayaw magpatuloy sa huling bahagi ng interview, maaari silang umalis ngayon din. Gayunpaman, nagbabala siya na kung pipiliin nilang umalis ngayon, hindi sila dapat umasa ng anumang tulong mula sa kanila sa hinaharap. Pinunasan ni Ryu ang milkshake cream sa kanyang bibig, na pagtantong ma-blacklist ang sinumang umalis. Ito ay sinadya upang pilitin silang gumawa ng pagpatay upang hindi sila madaling makaalis sa komunidad mamaya. Si Kim In-hong at ang mataba ay nanatiling tahimik sa malalim na pag-iisip. Nagsimulang ngumiti ang interviewer nang makitang handa na ang lahat. Napagpasyahan niyang oras na para sumulong sa huling bahagi ng interview. Na may kumpiyansa na tingin, tinanong ng mataba kung ano ang ibig niyang sabihin sa proceed, na nilinaw na walang tao dito para pumatay. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mukha ng interviewer nang ihayag niya na pinaghandaan na niya ito. Malakas ang ulan, at sinabi ng interviewer na tumayo ang lahat.
Nang makita ito, ang may-ari ng kafe ay mukhang nagulat at binanggit na maaari silang manatili ng mas matagal kung gusto nila dahil inupahan nila ang lugar pagkatapos ng lahat. Sa magalang na kilos, sumagot ang interviewer na nagmamadali sila at tinanong kung saan ang mga banyo. Sabay turo sa gilid, sinabi ng babae na nasa kanto ang mga banyo. Dumukot ang interviewer sa kanyang bulsa at tinanong kung maaari siyang humingi ng pabor sa kanya habang siya ay nasa banyo. Pumayag naman ang babae. Ibinigay nito sa kanya ang susi ng kanyang sasakyan at tinanong kung maaari niyang ilabas ang sasakyan nito sa parking lot dahil nagmamadali siya. Kinuha ng babae ang mga susi at, na may magiliw ng ngiti, sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Kumuha siya ng pulang payong at lumabas sa parking lot sa ulan. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at isinara ang kanyang payong. Maya-maya pa, nagsimulang umabot sa kanya ang mga kamay mula sa likod. Bago pa niya maisip ang nangyayari, may humawak sa kanyang leeg at sinimulang sakalin siya. Sinubukan niyang lumaban, ngunit wala itong silbi. Sa isang kisap mata, nawalan siya ng malay. Ang nasa likod nito ay walang iba kundi ang interviewer, may ngiti sa kanyang mukha dahil gumana ang kanyang plano. Nabigla ang mataba at Ryu. Tinanong ng ating bida kung dapat nila siyang patayin ngayon, at tinanong ng mataba kung bakit siya iyon. Ipinasok ng interviewer ang babae sa loob ng kotse at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa, pagkatapos ay inutusan silang sumakay sa kotse. Bumagsak ang mga patak ng ulan mula sa kamay ng babae. Ang mataba ay tila naiinis, habang si Ryu, na nagpapakita ng pag-aalala, ay nagpahayag na kailangan nilang patayin ang may-ari ng kafe. Ang interviewer ay nagsimulang magmaneho ng sasakyan sa gitna ng ulan hanggang sa makarating sila sa isang gusali na malayo sa lungsod. Bumaba ang lahat sa sasakyan, at binanggit ng interviewer, na karga-karga ang katawan ng babae sa kanyang mga balikat, na dito gaganapin ang huling bahagi ng interview. Pumasok sila sa building na tila walang tao. Inilagay ng interviewer ang katawan ng babae sa sahig at malamig na tinanong kung sino ang papatay sa kanya. Nilingan niya si Kim In-hong at nakangiting tinanong kung gusto niya itong gawin. Sa isang malamig na saloobin, ang peking Black Side ay nagsabi ng oo. Pero maya-maya lang, may nakakuha ng atensyon nila. Hinihiling sa kanila na maghintay ng ilang sandali, si Ryu yun. Lumingon ang interviewer, nag-usisa, at tinanong kung ano ang gusto niya. Tinanong ni Ryu ang interviewer kung kaya niya ba. Isang nasasabik na ngiti ang sumilay sa mukha ng interviewer dahil ito ay hindi inaasahan. Hindi niya ito inasahan mula kay Ryu dahil parang nahihiya siya. Nilingan niya si Kim In-hong at tinanong kung si Ryu na lang ang pumalit sa kanya. Tumugon si Black Side ng sure bilang pagsang-ayon, na nagpapakitang wala siyang pakialam. Nagsimulang maglakad si Ryu patungo sa kanila, na lumikha ng tensyon, hanggang sa madaanan niya si Kim In-hong. Sa isang mayabang na ngiti, hiniling ni Kim In-hong kay Ryu na gawin ang isang magandang trabaho dahil siya ay gumagawa ng isang pabor sa kanya. Sa isang matalim na titig, pinasalamatan siya ni Ryu at ipinahayag na gagamitin niya ng husto ang cloning rune. Nang marinig ang salitang rune, naging curious si Kim In-hong at tumalikod na may kaina-hinalang ekspresyon. Ngunit sa isang kisap mata, hinawakan ni Ryu ang kanyang ulo at, walang pag-aalinlangan kahit isang segundo, pinutol ang kanyang leeg. Pinutol ni Ryu ang leeg ni Kim In-hong na may malamig, walang pagsisisi na ekspresyon, dahilan para mamatay siya sa loob ng ilang segundo. Tinitigan ni Ryu ang walang buhay niyang katawan na puno ng puot ang mga mata. Ang mga mata ni My Age 30 ay puno ng takot at pagkalito. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Ryu. Nagsimulang manginig ang mga kamay niya habang umuurong ng ilang hakbang. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at nawalan ng kontrol, hindi napigilan ng kanyang sarili na tumawa na parang baliw nang makitang pinatay ni Ryu ang Black Side. Para sa kanya, ang ating bida ay ganap na baliw. Nagsimulang magningning ang mga mata ni Ryu. Lumingon siya at, sa isang mapagmataas na ekspresyon, sinabi sa My Age 30 na ang ingay niya. Si My Age 30 ay nagsimulang makaramdam ng takot. Takot na hindi katulad ng anumang naranasan niya noon. Para sa kanya, parang beast ang mga mata ni Ryu.
Ibang-iba ang atmosphere kumpara noon, at wala siyang ideya kung paano nangyari ang pagbabagong ito. Ngayong patay na ang Peking Black Side, nag-activate ang system. Nakagawa si Ryu ng pagpatay habang nagpapanggap na isa pang manlalaro, tinutupad ang mga kondisyon sa pag-activate at sa gayon ay ibinunyag ang nakatagong rune na kilala bilang cloning rune sa kanilang kasalukuyang lokasyon. At ang nakuhang rune ay automatikong ice-sealed sa katawan ng manlalaro. Isang gintong enerhiya ang lumitaw sa paligid ni Ryu. Tumingin siya sa lupa na may kalmadong ekspresyon, na nagpapanggap na si Little Cockle ay sulit para sa kanya. Si Mai age 30, na halatang galit, ay lumapit kay Ryu at tinanong kung bakit niya pinatay ang Black Side. Inabot ni Ryu ang kanyang hoodie, at habang may inilalabas siya, tinanong niya kung gusto ba talagang malaman ni Mai age 30 ang dahilan. Naglabas si Ryu ng puting maskara, isinuot ito, at nang magsimulang kumikinang ang kanyang mga mata, isiniwalat niya na si Kim In-hong ay isang ganap na tulala na nagnakaw ng kanyang pagkakakilanlan. Lalong nakaramdam ng takot si Mai age 30. Napuno ng kalituhan ang isip niya dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Ryu dito. Pagkatapos magsuot ng maskara, nagsimulang maglakad si Ryu patungo sa may-ari ng kafe, na walang malay sa sahig. Si Mai age 30 ay nabalisa. Sinimulan niyang ituro ang katawan ng babae at, na may galit na ekspresyon, ipinaliwanag na dapat ay pinatay ni Ryu ang babaeng ito sa halip na Black Side. Lumapit si Ryu sa babae, Yumuko, at habang pinupulot ang isang trash bag mula sa lupa, tumugon siya na ang Black Side ay basura, tulad ni Mai age 30. Pagkatapos, maingat, inilagay niya ang trash bag sa ibabaw ng ulo ng babae. Naikuyom ni Mai age 30 ang kanyang kamao at, na may galit na galit, hiniling na malaman kung ano ang sinabi ni Ryu, nang ahas siyang ulitin iyon. Matapos ilagay ang trash bag sa ulo ng may-ari ng kafe, tumayo si Ryu nang walang sinasabi ni isang salita. Nagsimulang magningning sa puot ang mga mata ni Mai age 30 habang inilalabas niya ang kanyang sandata, dahilan upang lumitaw ang isang malakas na gintong espada sa kanyang kamay. Nang makita ito, inabot ni Ryu at sinimulang ipatawag ang kanyang sandata, gumawa ng isang madilim na enerhiya na nahubog at nag-transform dito. Natuon ang atensyon ni Mai age 30 dito kaya medyo nataranta at nagulat siya. Inilabas ni Ryu ang kanyang side, lumingon sa kanya, at sa isang matalim na tingin, inulit muli na ang Mai age 30 at Kim In-hong ay basura. Si Mai age 30 ay napalunok, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Nagsimula siyang pagpawisan nang makitang side ang pangunahing sandata ni Ryu. Hindi pa siya nakakita ng isang manlalaro na may ganitong kalaking side dati. Si Ryu, na nakapatong ang side sa kanyang balikat, ay tahimik na pinagmamasdan siya. Nalaglag ang panga ni Mai age 30, at mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang maalala niyang iisa lang ang player na gumamit ng napakalaking side bilang kanilang pangunahing sandata. Naalala niya na dati nang binanggit ni Ryu na ninanakaw ni Kim In-hong ang kanyang identity. Habang nagpupumilit siyang maunawaan ang sitwasyon, nakuha ni Ryu ang kanyang atensyon at tinanong kung naiintindihan na niya ngayon ang nangyayari, at kung alam niya kung sino ang tunay na Black Side. Si Mai age 30 ay nagsimulang manginig sa takot, umatras ng ilang hakbang, at sa wakas ay napagtanto na si Ryu ang tunay na Black Side. Sa isang taos-pusong ekspresyon, humingi ng paumanhin si Ryu sa pagsisinungaling niya. Dahil sa takot, nagsimulang manginig ang mga kamay ni Mai age 30, dahilan para mabitawan niya ang kanyang sandata dahil naiintindihan niya na si Ryu ay hindi kailanman Little Cockle. Siya ang totoong Black Side. Nanginginig ang kanyang katawan at puno ng takot ang kanyang mukha, lumuhad siya sa harap ni Ryu, humingi ng tawad sa hindi niya pagkilala sa kanya kanina at humihingi ng awa. Malamig na tumanggi si Ryu. Nang may luha sa kanyang mga mata, inangat ng Mai age 30 ang kanyang ulo, at bago pa man siya makapag-react, pinutol na ni Ryu ang kanyang lalamunan. Tumalbog ang ulo niya sa gilid hanggang sa mapunta ito sa paanan ng mataba. Isang desperadong ngiti ang lumitaw sa mukha ng Mai age 30. Natuon ang atensyon ng mataba dito, at hindi niya maiwasang makaramdam ng takot at pagkasuklam. Sinimulan ni Ryu na paikutin ang kanyang side habang matamang nakatitig kay mataba.
Bumuhos ang pawis sa mukha ng mataba habang nakakuyom ang mga ngipin, nanlalaki ang mga mata sa takot. Napagtanto niya na si Ryu ang tunay na black side at siya ay nasa ibang antas sa kanila. Napakabilis ni Ryu kaya hindi man lang siya nakita ng mataba na nag-swing ng kanyang side. Itinutok ni Ryu ang kanyang side kay mataba, nilinaw na silang dalawa na lang ang natitira ngayon. Tinanong niya ang mataba kung ano ang masasabi niya sa kung ano ang gagawin ni Ryu ngayon. Sa malamig na titig, nagpasya siyang bigyan ng oras ang mataba para sabihin ang anumang huling salita, kung mayroon man. Naikuyom ng mataba ang kanyang mga kamao, at nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya magsasabi ng isang bagay na halatang namamaalamo sa kanyang buhay, ngunit may isang bagay na nais niyang itanong kung sakaling magkaroon siya ng pagkakataon. Sinimulan siyang pagmasdan ni Ryu at mabilis niyang napagtanto na gustong malaman ng mataba kung bakit siya pinatay ng 5 beses sa ika-4 na round. Nanlaki ang mga mata ng mataba sa pagtataka dahil ito naman talaga ang gusto niyang itanong kay Ryu. Sa seryosong tono, sinabi ni Ryu na simple lang ang dahilan. Nakita niya ang mataba bilang karibal niya. Nang marinig ito, napuno ng kalituhan ang isip ng mataba, at nagtanong siya, bakit ako? Nagniningning ang mga mata ni Ryu ng sinseridad habang ipinapaliwanag niya na tila ang mataba ang pinakasanay sa lahat ng naroon. Kinailangan niyang alisin ang anumang potensyal na karibal. Nakatitig ang mataba. Tahimik na pinagmamasdan si Ryu. Tinanong ng ating bida kung may iba pa siyang gustong itanong sa kanya. Walang sinabi ang mataba, at pagkatapos ay tinanong ni Ryu kung handa na ba siyang mamatay. Pero noon lang, nagtanong ang mataba kung pwede siyang magtanong ng isang huling tanong. Binigyan siya ni Ryu ng pahintulot, at tinanong ng mataba kung bakit niya ito papatayin. Sa titig na puno ng puot, sinagot ni Ryu na basura lang ang mataba tulad ng iba dahil naparito rin siya para patayin ang babaeng iyon. Ipinatong ng mataba ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at habang hingal na hingal ay sinabi niyang wala siyang kinalaman dahil wala pa siyang ginagawa. Ibinaba ni Ryu ang kanyang side at tumahimik ng ilang minuto, malalim ang iniisip. Naniniwala siyang walang ginawang masama ang mataba kaya napagdesisyonan niyang bigyan siya ng pagkakataon. Nang marinig ito, napuno ng saya ang mga mata ng mataba, at sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Marahang tinapik ni Ryu ang lupa gamit ang dulo ng kanyang side, pagkatapos ay bumaling kay mataba na may seryosong ekspresyon at sinabing bilang kapalit, kailangang ibigay sa kanya ng mataba ang lahat ng pag-aari niya. Kasunod ng utos ni Ryu, inilagay ng mataba ang lahat ng gamit ng manlalaro sa lupa, kasama ang kanyang palakol, pana, damit, potion, at rune. Ang lahat ay lubos na kapaki-pakinabang. Nanlaki ang mga mata ni Ryu sa tuwa dahil sa pagbebenta ng lahat ng mga bagay na ito sa shop, maaari siyang kumita ng humigit kumulang 2,000 gold coins. Sinimulan ng mataba na hawakan ang kanyang ulo at, sa isang taos-pusong tingin, sinabi na ito lamang ang mayroon siya, na nanunumpa na wala siyang iba. Yumuko si Ryu at dinampot muna ang 2 rune, hindi raw siya nagdududa. Ipinatong ng mataba ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan at tinanong kung wala na bang ibang kukunin si Ryu. Inimbak ni Ryu ang mga rune sa inventaryo ng system at ipinaliwanag na dahil wala siyang gamit para sa iba pang mga item, maaaring itago ng mataba ang mga ito. Nang marinig ito, nagpasalamat ang mataba. Walang pagdadalawang isip, sinimulan niyang kolektahin ang natitirang mga gamit habang tahimik na pinagmamasdan siya ni Ryu. Ang totoo ay hindi man lang naibenta ni Ryu ang mga bagay na iyon sa shop. Iniimbak ng mataba ang lahat ng kanyang mga gamit sa inventaryo ng system, pagkatapos ay bumaling kay Ryu na may nervyos na ekspresyon at tinanong kung talagang hahayaan siya ni Ryu na mabuhay tulad ng kanyang ipinangako. Tumango si Ryu, sinabi na ang isang pangako ay isang pangako. Nang marinig ito, nagulat ang mataba at nagsimulang yumuko ang kanyang ulo kay Ryu, taos-pusong nagpasalamat sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagsimulang mapagod si Ryu at sinabihan siyang huminto dahil sumosobra na siya. Sinipa niya ang bangkay ni May age 30 at sinabihan ng mataba na kumilos na siya mula ngayon. Pagkatapos, binigyan niya siya ng pahintulot na gawin ang anumang gusto niya sa mga katawan.
Yumuko si Ryu sa tabi ng katawan ng babae at, na may seryosong ekspresyon, nagpas siyang isama siya. Binuhat siya nito sa kanyang mga balikat at nagsimulang maglakad patungo sa labasan. Si Black Flame Dragon in hand, na gustong tumulong, ay nag-alok na tulungan siya, ngunit tumanggi si Ryu dahil wala siyang tiwala sa kanya at inutusan siyang umalis. Habang dahan-daang binuhat ni Ryu ang katawan ng babae patungo sa labasan, tahimik na nakamasid ang mataba. Bumantong hininga siya at pinunasan ang baba. Halos hindi na siya nakaligtas. Akala niya talaga mamamatay na siya at hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng pagkakataon ni Ryu. Nawalan siya ng ilang gamit, ngunit wala iyon kung ikukumpara sa naligtas. Napuno ng puot ang mga mata ng mataba at nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at galit na tumitig, hindi sigurado kung mayroon ba talaga siyang nagawang mali o kung sulit na kunin ang kanyang mga gamit dahil lamang siya sa isang bystander. Hindi niya maiwasang magalit, iniisip na hindi ito patas. Samantala, dahan-daang inaakay ni Ryu ang babae patungo sa labasan at napako ang tingin ng mataba sa kanila. Napagtanto niyang vulnerable si Ryu ngayon at naisip niyang mamamatay siya sa saksak sa likod. Napuno ng mga tanong ang mataba at pinagpawisan siya, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ang kanyang mga estatistika ay tataas ng malaki kung pumatay siya ng isang taong kasing taas ng antas niya. Nagsimula siyang pagpawisan ng husto, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang pagkakataong minsan sa buhay na hindi na mauulit. Inilabas niya ang kanyang palakol at hinawakan ito ng mahigpit, alam niyang pagsisisihan niya ito kung hahayaan niyang mawala ang pagkakataong ito. Tahimik, nagsimula siyang maglakad papunta kay Ryu, nagdadasal na sana ay hindi niya ito mapansin. Nanatiling walang kamalay-malay si Ryu habang dahan-daang isinara ng mataba ang distansya sa pagitan nila. Nang makalapit na siya, nagpa siya ang mataba na sumalakay. Itinaas niya ang kanyang palakol at, na may galit, naghanda sa paghampas, na tinawag siyang isang piraso ng basura. Bago pa makapag-react si Ryu, inatake siya ng mataba mula sa likuran, tinamaan ang likod ng kanyang leeg. Sa isang iglap, bumagsak si Ryu sa lupa. Nanlaki ang mga mata ng mataba sa tuwa nang sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala na napatay niya si Blackside ng ganoon kadali. Hindi niya napigil ang tumawa na parang baliw, kinukot siya si Ryu sa pagkamatay niya sa kamay ng isang level 10 na manlalaro. Sa isang masamang ngiti, sinimulan niyang sipain ang bangkay ni Ryu, na tinawag itong tulala dahil sa pagtalikod sa kanyang mga kaaway. Para sa kanya, walang silbi ang pagkakaroon ng mataas na antas kung ang isang tao ay ganoon katanga. Nakakuyom ang kanyang kamao at may mapagmataas na ekspresyon, nagpasalamat siya sa unang si Ryu para sa mga estatistika. Ngunit pagkatapos, ang mataba ay naghihintay sa katahimikan at walang nangyari. Natarante siya dahil dapat ay nakatanggap siya ng abiso na dumami ang kanyang mga stock. Bumakas ang takot sa mukha ng mataba, pinagpawisan siya ng mapagtantong wala siyang ideya sa nangyayari. Lumitaw si Ryu sa likod niya at, na may nakamamatay na tingin, tinanong kung ano ang iniisip ng mataba na nangyayari. Sa sandaling marinig niya ang boses ni Ryu, nagbago ang ekspresyon ng mataba, nawala ang kanyang mayabang na ngiti, at napalitan ng takot nang mapagtanto niyang nagulo siya. Sa kasalukuyang kwento habang lumingon kaagad si Taba dahil may napansin siya sa kanyang likuran at nang lalaki tuloy ang kanyang mga mata at isa pa rito pinagpawisan ang kanyang buong katawan at ang mukha. Tinanong ni Ryu si Taba kung bakit natakot ito sa kanya na para bang nakakita ng isang multo sa unang buhay ni Taba, gayunpaman nang lilisik ang mga mata ni Ryu dahil pinatay ang kanyang clone sa unang beses. Natatakot at sobrang bahala si Taba kung bakit nabuhay ang ating bida na si Ryu kanina pinatay na ito at kitang-kita sa dalawang mata niya kung paano niya pinatay kaya't napaisip na si Taba kung may reincarnation of power ba ang ating bida o kasanayan. Habang umaatras ng dahan-dahan si Taba napansin niya rin na may mali dahil mula sa kanyang paanan may naapakan nito ay isang paa ng tao. Kaya't mabilis nilinggan ni Taba kung ano ang mali dahil may naalala pala siya kanina.
Sa pagkaalala ni Taba, may pinaslang siyang isang tao at bumulwak dito ang isang malakas na dugo, subalit ngayon biglang nawala ang malakas na dugo at napalitan ito ng asul na parang dugo. Tinanong ni Rio kung satisfy ba si Taba sa pagpatay sa kanyang clone at ngayon naagnas na ito ng dahan-dahan, gayunpaman tinanong ni Taba kung isa lang ang kanyang napatay kanina. Balikan natin kung paano ginamit sa ating bida ang kanyang clone rune. Pinaliwanag sa ating bida kung ano ang nangyari. Kakayahan ng rune sa pag-clone ay nagbibigay daan sa akin upang makalikha ng isang doppelganger na may eksaktong hitsura ko. Ang Rune of Cloning ay may mga sumusunod na epekto. Lumilikha ng isang clone kapag sinabi ang activation words na Create Clone. Ang user ay magiging isang espiritu sa loob ng 10 segundo. Ang clone ay maaaring kontrolin ng user ngunit hindi ito maaaring makipaglaban. Hindi rin maaaring gamitin ang mga skills at inventory. May cooldown din ito na 10 minuto. Ibig sabihin ay hindi ito maaaring gamitin muli sa loob ng 10 minuto pagkatapos ng paggamit. Parang isang strategic ability, ito pwede gamitin para sa pag-iwas sa panganib o para sa ibang layunin na hindi nangangailangan ng labanan. Ngiting tagumpay at kademonyuhan si Rio dahil ang kanyang clone creation ay matagumpay gamit sa delikadong labanan at ito ang mangyayari, ngunit ikaw ay ganap na nahulog para dito. Sa palagay ko ito ay kapaki-pakinabang pa rin, kahit na hindi ito makalaban. Iyon ay isang magandang pagsubok. Nanggagalaiti sa galit si Taba dahil ginawa lamang siyang laruan sa ating bida at isa pa ginamit lamang siya ng test object. Hindi naman magkaunawaan ang dalawa kaya't sinabi sa ating bida na siya ang biktima rito dahil kung wala siyang clone creation baka napatay na siya ni Taba, subalit nagmaang-maangan pa si Taba na siya ang biktima rito dahil kung hindi sana pinagbanta ng kanyang buhay gisa na din niya yan gagawin sa ating bida. Gayunpaman ipinalabas na sa ating bida ang kanyang black site habang dahan-dahan itong nakuklon sa ating bida. Nagugas din ito na parang isang dugo at gumanda palalo ang karit sa ating bida. Mabilis winasiwas ni Rio ang kanyang karit at sa isang iglap nasa leeg na ito ni Taba, pero sa una hindi pa maipinta ang nangyayari dahil hindi pa alam ni Taba na ang kanyang ulo ay humiwalay sa kanyang sariling katawan. Nagtataka si Taba kung bakit hindi niya raw mag-alaw ang kanyang ulo habang ang pulang aura ay dahan-dahan ring naglalaho dulot ng pagtaga sa black site ni Rio. Medyo nairita na si Rio kakahintay sa walang kwentang pag-uusap nila kaya tinulugan niya na ito papuntang ibang mundo kaya ang tangi niyang naisip na paraan ay tagin sa ulo kaya ang ulo ni Taba nagpagulong-gulong sa sahig. Sabay ginamit ni Rio ang kanyang mabilisan pang burra ng bakas, ito ang tinatawag na erase trace. Kasabay nito binalutan si Taba ng berde aura habang ang dahan-dahan na itong naglalaho. Habang hinihintay ni Rio ang tamang pagbura kaya tinitignan muna ni Rio ang bangkay ni Taba para wala talagang bakas ang maiwan dito habang ang katawan ng babae ay baka hilata pa rin. At sa isip ni Rio maganda ang kanyang nagawa ngayong pero sa ngayon walang makakaalam na ito ay isang pinangyarihan ng krimen at maliban sa isang taong nakahilata kaya kailangan ko muna mag-ingat. Tinawag ni Rio ang babaeng nakahilata dahil napansin niyo ito na may hininga pa itong naramdaman niya. Bakit hindi ka bumangon ngayon? Hanggang kailan ka magpapanggap na hindi mo alam, hindi mo kayang lokohin ang isang player? Alam mo yan, simulat umpisa narinig na sa babae ang pinag-uusapan ni Taba at sa ating bida kaya dahil dito agad niya na itong pinapatayo para mag-usap sila ng masinsinan. Humihingi ng pasensya ang babae dahil narinig niyo na lahat ng pinag-uusapan subalit hindi niya alam kung anong ibig sabihin nila at isa pa wala siyang nakikitang bakas o mga mukha. Pinaluhod muna ni Rio ang babae para talaga makipag-usap sila ng maayos habang ang babae nagtanong na kang Rio kung maaari na bang alisin ng takip sa kanya mukha subalit hindi pumayag si Rio hanggat hindi siya nakaalis rito sa bodega. Sa sulok ng bodega maganda ang labas habang sambit pa ni Rio sa babae na aalis na ako pagkatapos ng ilang tanong, makikipag-ugnayan ka ba sa akin? Pumayag ka agad ang babe para makaalis na si Rio at di siya magaya ni Taba na humiwalay ang kanyang ulo. Tinanong muna ni Rio ang babae kung naalala niya ba ang lahat ng customer niya at bagamat naalala sa babae ang mga customer niya hindi rin siya sigurado sa mukha pero base sa pagkatanda niya nasa edad 40s ang mga customer niya at lahat sila nasa ganun na edad. Nanglilisik ang mata ni Rio habang nakikinig pero nagsasabi naman ang babae sa totoo kaya hindi mahihiwalay ang kanyang ulo sa kanya katawan ngayon.
Pinagpawisan ng babae kung tama ba ang narinig niya na hindi mahihiwalay ang kanya ulo kaya't maaari na ba siyang safe o sa madaling salita makauwi na siya ng maaga at magbabagang buhay na siya simula ngayon. Sarkastikong sinabi ni Ryo sa babae na maaari alisin ang plastic sa kanyang ulo subalit magbibilang muna siya ng 1 minute at habang nagbibilang siya dapat hindi siya nagre-report sa pulis kumbaga sasabihin niya sa kapulisan na ang dulot ng pagkamatay ng mga tao rito ay dulot ng isang blackfire na intindihan naman sa babae ang ibig sabihin sa ating bida kaya ngayon maaari nang umalis ang ating bidang na walang pinangamba. Pinagpawisan at napatulala ang babae dahil ganun lang pala kabilis kausap ang ating beda subalit si Taba pinugutan niya ng ulo kanina pero sa ngayon hindi na siya magsasabi ng kahit ano at magbagong buhay na siya simula ngayon. Mabilis nagbilang ang dalaga pagkatapos niyang magsalita ng okay at sinimulan niya ito sa 1, 2, 3. Pagkatapos hanggang umabot sa 58 hanggang 59 pagkatapos nito umabot na rin sa 60 sorry kung nagbibilang ako gamit ang Spanish balik sa usapang kwento tinanggal na rin sa dalaga pagkatapos niyang mabilang ng 1 minute. Napatanong tuloy ng di oras ang babae dahil hindi niya alam kung anong lalaki dito sa loob bodega. Parang nanaginip na ng gising ang babae kanina pero may nagbabartegulan samantalang ngayon sobrang linaw na ang paligid at payapa na ang bodega. Makalipas ang ilang oras nagtakip-silip na rin habang narito na tayo sa loob ng Pilipinas at nagsilakihan ng lungsod dito sa loob ng Maynila. Pumasok ng bahay seryoso habang sinalubong naman siya kaagad ang kanyang bunsong kapatid at tinanong kung saan ito nanggaling sa adpa ni Ryumin na pumunta lamang siya doon sa labas dahil may tinignan siya doon. Base sa pagkaalala ni Ryuwon walang lakad ang ating pida sa ngayon pero bakit ito lumabas ngayon pa man hindi niya na ito inisip pa. Nagpaliwanag naman si Ryumin dahil kaya lamang nabigla ang kanyang kapatid sapagkat nakita niya ito na may ibang jacket na dala. Mabilis lamang nilampasan sa ating bida na wala siyang dapat iPangamba sa ngayon dahil pupunta muna siya sa kwarto at magpahinga dahil sobrang pagod niya na sa paglalakad doon mismo sa kanyang pinuntahan at sa ngayon magsisimula muna siyang magpahinga. Tinanong ulit siya sa kanyang kapatid kung kumain na ba ito sa tanghalian o ngayong gabi lamang silang magsabay kumain para naman di boring. Nag-iisip pa ang bunsong kapatid ni Ryo na anong dapat nilang kakainin ngayong gabi pero saad pa sa ating bida siya na baalang mag-order at kung anong gusto nito mag-order na lamang para kumain na sila nang walang iniisip ang iba. Hinubad at tinignan ni Ryo ang kanyang jacket dahil marami itong naalala bukod pa kanina maraming siyang pinagdaan ng trouble buti na lang naging malakas na siya kung hindi baka ano pa ang mangyari sa kanya at sa kanyang kapatid kaya naman sa susunod kailangan niya talaga mag-triple ingat. Lumapit ang kapatid sa ating bida at tinanong naman niya kung bakit ito nilagay kung meron naman siyang cabinet. Balak saan ang kukunin sa kapatid sa ating bida subalit pinigilan niya na ito na bakit niyo pa ito kukunin kung maroon naman silang pera pambili ng bago gayon pa man mas mainam talaga na itago na lang pero giit pa sa bunsong kapatid ni Ryo na kaya lamang nito ginagawa para naman makasave sila ng pera. Umiiyak at nagmamakaawa ang kapatid ni Ryo na baka pwede naman itago niya na ito sa adpa sa ating bida wag lamang itong susuotin sa kanyang kapatid para naman hindi ito pagdudahan sa ibang tao. Kasabay nito tinanong na sa ating bida kung kumusta ang kanyang pag-aaral sambit pa ni Ryuwon ang kanilang paaralan ngayon ay pasamantalang sarado sa kadahilanang mayroong itong problema. Dapat nakakabagot pala ang magstay sa bahay at hindi makapunta sa paaralan dahil sa mga katulad ni Sim Hangtak. Tinanong ni Ryumin ang kanyang kapatid kung wala ba siyang pasok bukas kung wala pwede silang umalis at pupunta siya sa Wonderland kaya namumula ang pisngi sa kanyang kapatid dahil niyaya siya nito na maglakad-lakad. Masayang tugon naman sa kanyang bunsong kapatid at para itong batang makaasta gustong puntahan na lugar hindi rin nagpahuli ang ating bida dahil masaya rin itong makita ang kanyang kapatid na sobrang saya at tinuturing niya rin ito na parang anak. Pero sa ngayon kailangan muna nilang kumain at matulog ng maaga para kinabukasan maaga silang umalis mabilis namang sumang-ayon ang kanyang kapatid at nag-order na rin ito ng mabilisan. Nakalipas ang ilang oras umaga na rin at nandito na ang ating mga bida sa loob ng Wonderland habang bamunga dito ang isang Ferris wheel at magandang tanawin na parang nasa Wonderland talaga at masaya naman ang kanyang bunsong kapatid at masaya na rin ang ating bida dahil nakapiling niya ulit ang kanyang kapatid.
At sa isip ng ating bida minsan lang ito mangyayari sa buong buhay niya kaya sinulit niya na ito ngayon at sa pamamagitan lang nito naging masaya siya at gaman kanyang kalooban alam naman sa ating bida kung gaano talaga kasaya kapag may kasama na gumala at isa pa rito magkaroon ka ng maraming memorya bago ka lumisan sa mundong ito. Habang nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap tinanong na rin sa ating bida kung nasa operasyon pa ba ang kanilang pinasukan na Wonderland sa madaling salita maraming sinaayos na gusali at nag-US muna ang ibang tindahan kaya kaunti lamang ang mga taong narito ngayon pero gayunpaman masaya naman sila kahit papaano at may napupuntahan sila. Mula sa malayo may nakita si Ryuwon na isang pamilya masayang lumabas galing sa loob ng mall at may suot itong hairband na parang rabbit. Kaya meron itong trip sa kanyang utak na naisip at pumasok na habang pinakausap niya ang kanyang kapatid gusto sana nitong yayain papunta doon sa loob ng mall. Tinuro sa bunsong kapatid kung saan sila patutungo ngayon at giit pa sa kapatid ng ating bida pupunta sila sa loob ng mall dahil may nakita siyang isang magandang tanawin roon at sobrang nakakasaya ito kung papasukin at titignan nila kung gaano talaga kaganda sa loob. Unang bungad sa kanila itong mga teddies na mga panda at sa sobrang ganda nito nagmistulang par eyes. Kasabay nito sinuot na rin sa ating bida ang mahiwagang may nakalagay na logo ng panda at sobrang cute naman sa ating bida dito na parang isang bakla. Marami pang brand ang ipasubok sa kanyang kapatid at manghang-mangha ito dahil sa sobrang cute ng ating bida. Red sang anggulo tignan marami talagang cute ang nagbibigay sa bunsong kapatid sa ating bida naman bida ang kanyang kapatid na pumili lamang ito hanggat gusto dahil bibilhin niya ito sabay nito pinicture niya ito habang di nakatingin. Biglang nagtatanong ang ating Gida sa kanyang bunsong kapatid kung ano na naman ang kailangan nito wala namang hinihingi ang kanyang kapatid pero may isa siyang kahilingan kung kailan ito mag-aasawa. Hindi naman pinansin sa ating bida at pagkatapos nito umalis na rin sila pumunta dito sa loob ng tren habang masaya ang kanyang kapatid pero ang ating bida walang kaimik-imik. Hindi pa rito nagtatapos dahil tumingin sila sa ibang lugar at nandito sila sa loob ng aquarium. Sa kabilang banda naman nanood sila ulit sa panda na paggulong-gulong na parang tanga. Marami silang pinagdadaanan at sa nakaraang araw hindi mabilang problema ang dumating sa ating bida pero sa ngayon masaya naman siya at masaya naman ang kanyang kapatid habang pinipiktura ng panda na palagulong. May naalala ang kanyang kapatid kaya tinanong niya ito na kuya bukas na ang Mayo Pizza Uno okay lang ba sayo na makipaglaro sa akin? Pinapatahan naman bida ang kanyang bunsong kapatid na huwag mag-alala kahit 10 oras ang kanyang pagtulog mag-iingat naman siya sa loob ng tower habang ang kanyang kapatid ay sinisigurado talaga na babalik ang kanyang kuya at sinabihan niya ito na mag-iingat palagi dahil hindi niya alam kung ano ang kasunod nito mangyayari sa kanyang buhay. Tinaas ang isang kamay sa ating bida ipakita talaga sa kanyang bunsong kapatid na huwag na mag-alala sa kanya at nakangiti pa ito habang ang kanyang bunsong kapatid may bahid pa rin sa kanyang mukha ng pag-alala kaya naman sa ngayon kailangan niyo muna magtiwala sa kanyang kuya. Kumbinsido na ang kapatid sa ating bida kaya niyaya niya ito na mag-ride sila mabilis naman sumangayon ang ating bida sa kanyang kapatid para naman ipakita dito ang kanyang sensoridad at pagmamahal. Matapos sa paglalakad ang ating dalawang bida nakauwi na rin sila at madilim na sila nakabalik galing sa gala kasama ang kanyang bunsong kapatid. Habang nakahiga na si Ryumin nakatingin rin siya sa itaas at sa isip niya ika-30 ng Abril na pala hanggang sa sumapit na ang 11:50 PM pero sinira ang pagkahiga ni Ryo dahil bigla lamang nagring ang kanyang telepono. Kaya naman dali-dali niyang tinignan kung sino ang nag-chat sa kanya si Minjuri lang pala. Bagamat nag-chat ito sa kanya nag-aalala naman siya sa oras ngayon sambit pa sa chat ni Juri nasa hateng gabi na sila subalit ang kaba sa kanyang puso hindi maiwasan kaya naman sana ang kanilang paglalakbay ay naging okay lang at may sigasig rin itong naka-emoji. Nakangiting sinabi ni Ryo kang Juri na simula ngayong siya na mag-aalaga nito kahit nasa panganib sila na sitwasyon kaya't mainam na maghanda na lamang sila sa paparating na pagsubok. Nilagay na ni Ryo ang kanyang telepono sa misa kasama ang oras habang nagsabi pa niya na kailangan na niya umalis. Paglapag sa telepono nag-12 AM na rin ito sa hateng gabi. Habang lumilipas ang oras nakadating na rin ang ibang manlalaro kaya't ang simoy ng hangin at kapaligiran ng seryoso subalit ang ibang manlalaro naging seryoso hindi rin nagpauli ang ating bidang si Ryumin dahil pinangunahan niya ang mga manlalaro pero may seryoso itong mukha sa oras na ito.
Habang nag-uusap ang lahat, pinag-uusapan rin nila kung ito na lang ba ang natirang bilang nila. Nung nakaraan umabot lamang sila sa 500 pero ngayon hindi na umabot at sobrang liit na nila ang ating bida. Tamang tinig namang sa kanila pinag-uusapan, halos maubos na sila ng nakaraan. Ano pa nga sa inasahan nila ngayon, kaya't lumapit ang isa at para tanungin kung sakto na ba ang kanilang bilang, subalit kahit sa anggulo talaga tignan sobrang liit na lang nila. Napasabi na rin si Ryu sa kanilang pinag-uusapan pero sa isipan niya medyo magulo pala ang lugar simula noong unang round na may halos 10,000 tao pero mawawala din ang pakiramdam na ito sa paglipas ng panahon. Pagkatapos sa kanilang pag-uusapan lumabas na rin ang Archangel at sa bawat pagkampas ng kanyang pakpak nag-iwan na rin ito ng magandang tanawin subalit sa likod nito ay sobrang pangit pala ng ugali kasabay nito binabati rin niya ang lahat dahil nakaabot ito sa 5 round at sa ngayon hindi pa rito nagtatapos ang kanilang pakikibaka. Ang iba rito nagtataka kung ano naman ang ulit ang kanilang pagsubok ng kakaharapin kaya't hindi nila alam kung ano talaga at sa ngayon makikinig muna sila sa instruction para hindi sila mapag-iwanan kapag nagsisimula na ang labanan. Humawak ang Archangel sa kanyang bibig sabay sabi na anong nangyari sa kanilang pagmumukha dahil kahit konting pagtawa na lang dito ay hindi nila alam paano na tumawa subalit isa lang ang kanyang sinasabi sa kanila dapat tumawa sila dahil itong pinasukan nila na laro ay sobrang saya at hindi pa rito nagtatapos dahil marami pa silang pakikibaka ang kanilang kakaharapin ngayon kaya dapat maging masaya sila kahit buhay at kamatayan ang kapalit nito. Habang nakikinig ang tatlo na iinis rito sa Archangeles ang mga sinasabi nito ay walang kwenta sapagkat nakarating na nga sila sa 5 round. Lumiwanag ang pagkakabagot ng Archangel at sa ngayon pinapahinto niya ang lahat sa pag-uusapan dahil sa sobrang boring niya medyo naiirita na siya sa pagmumukha ng lahat. Habang nasa himpapawid pa ang Archangel sinabi rin niya sa lahat na may kabuuang 442 na survivors ang tinawag dapat ay 521 kayo pero kulang ng halos 80 pero mukhang may mga problema sa totoong buhay ang ibang tao pag-uusap tuloy ang ibang taong nakarinig sa sinabi ng Archangel dagdag pa sa manlalaro hindi na talaga mabilang ang pagkasawi ng ibang tao dahil ang unang pakibaka nila sobrang marami pa nila subalit ngayon nasa 442 na lamang sila. Abala pa sa pag-uusap ang lahat at sumabat na rin ng Archangel na kahit medyo maliit lang ang kanilang bilang ngayon wala siyang pakialam sa totoong buhay kung ano ang kanilang naranasan basta ang sa Archangel lamang ay makabalik sila rito sa loob ng tower at matuloy ang kanilang pakikibaka. Gayunpaman sabi pa Archangel na hindi masaya ang kanilang paglalaro ngayon kung kaunti ang kanilang bilang kaya may naisip siyang paraan para masaya ang kanilang pakikibaka at paglalaro sa loob ng tower sana naman maging maayos ang kanyang pamumuno. Ngiting kapilyuhan ng Archangel dahil may naisip siyang paraan para mas sakto ang bilang pinapahanda niya na ang lahat na maghanda dahil sana mang oras ay kaya nyo na itong idle import kung nasaan ang kanilang lugar na pupuntahan at dito nila sisimulan sa kanilang panibagong laro. Tatanungin ko kayo ano mas magandang panuurin yung gawa ba sa AI o gawa ng sarili kong script narito ang sample ng AI. Habang hawak ng Archangel ang kanyang pisngi at nakangiti ipinapakita niya ang tila katahimikan at kontrol sa sitwasyon nagsimula siyang magpahayag na dadalhin na ang lahat ng manlalaro sa tinatawag na Integration Zone, isang lugar kung saan pagsasama-samahin ang mga manlalaro mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. May isang manlalaro ang hindi agad nakaintindi, kaya't nagtanong kung saan ito matatagpuan at humingi ng pahintulot na makapagsalita para ipahayag ang kanyang pagkalito. Dito ay nairita ang Archangel sinagot niya ito nang may inis sinasabing hindi mo ba nakukuha ang ibig kong sabihin at ipinaliwanag na ang ibig niyang sabihin ay ang pagsasanib ng lahat ng integration zone sa iisang lugar para mas madali silang masubaybayan. Sa puntong ito naging sarkastiko ang tono ng Archangel tinanong niya kung alam ba ng lahat na mayroong 875 integration zone sa buong mundo ibig sabihin. Lahat ng bansang lumahok ay may kanya-kanyang zone lumalabas na hindi lamang ito isang maliit na laro kundi isang pandaigdigang kompetisyon nagulat ang isa sa mga manlalaro akala niya'y kwento lamang, pero totoo pala buong mundo ang kasali isa pa ang nagsabi na kung may tig 10,000 katao kada zone baka may mas malalaking bansa pa na may higit pang zone kaysa sa kanila. Nagbigay pa ng ideya ang isa pang manlalaro na kung ganoon kalaki ang sistema, tiyak na marami ring anghel na nangangasiwa. Sumang-ayon ang dalawa pang manlalaro dahil mukhang may katuturan naman, dito,
Seryosong ngumiti ang Archangel at kinumpirma, may isang anghel sa bawat zone. Kasunod nito, nilate niya ang lalaki at tinawag na, tanga. Sinabing ngayon lang niya ba nalaman ang katotohanan. Nagpatuloy ang lalaki sa pagtatanong, ano ba talaga ang ibig sabihin ng paglalaro natin? Paano tayo makakaligtas kung buong nasyon ang kasama? Survival game pa ba ito? Sa puntong ito, napaisip ang Archangel kung sasabihin niya ba ang buong katotohanan, pero sa halip, sinabi niyang hindi niya inaasahang libu-libong anghel ang nagtulungan para lang makagawa ng isang laro ng kaligtasan. Pagkatapos niyang magsalita, bumaba ang Archangel mula sa itaas. Sa bawat pagaspas ng kanyang mga pakpak ay nag-iiwan ito ng malakas na hangin. Ang lalaki ay natulala, lalo na nang personal siyang lapitan ng Archangel. Tinanong siya nito kung totoo ba ang kanyang mga sinasabi o kasinungalingan lang para makatakas sa katotohanan ng buhay at kamatayan. Lumapit pa ang mukha ng Archangel, itinutok ang daliri sa lalaki, at tinanong kung papupurihan niya ba ang mga arkanghel o pagtatawanan. Binigyang babala siya na baka sa tanong niya, siya pa ang mapahamak. Sa takot, agad humingi ng patawad ang lalaki, lumuhad at paulit-ulit na nagsabi ng patawad. Umalis na ang Archangel, dismayado, at habang lumilipad ay nagsabing, ang mga tao talaga, walang kwenta. Bagamat nakaalis na ang anghel, sa isip ng ating bida, nagtataka siya kung bakit tila may rule na bawal magsalita ang mga anghel tungkol sa gumawa ng laro. Sa kanyang palagay, imposibleng mga tao lamang ang gumawa ng survival game na ganito kalawak. Marahil, may mas makapangyarihang nilalang ang nasa likod nito. Muling naging seryoso ang Archangel at ipinaliwanag na hindi na siya sisigot sa kahit anong tanong mula sa mga manlalaro. Ang bili niya mag-focus na lamang sa kasalukuyan at maghanda sa mga susunod na pagsubok. Pinuna niya rin ang mga manlalaro, sinabing nasasayang lang ang oras sa mga tanong at nagsimula na siyang pagsamahin ang mga zone ayon sa kanya. Kakaunti na lang ang natitira sa kanila, kaya't dapat wala nang gumagawa ng mga teorya o haka-haka. Sa huli, sa bawat pagaspas ng kanyang mga pakpak ay may malalakas na liwanag na lumalabas. Ang mga balahibo ng kanyang mga pakpak ay nagkalat sa paligid, at habang binibigkas niya ang kanyang mga mantra, nagmistulang buhawi ng liwanag ang nabuo. Ang mga manlalaro ay namangha at nagtaka nang ang lupa na kanilang tinatapakan ay biglang nagkabitak-bitak. Isa sa kanila ang napasigaw, may lindol ba? Ito naman ang gawa kung sariling script gamit ang hindi AI. Kaya sa palagay ninyo ano ang mas better? Kung hindi nyo ito panoorin pwede na kayo mag-scroll sa timestamp na makikita nyo sa screen. Habang humahawak sa pisngi at nakangiti ang Archangel sa kadahilanang dadalhin ang lahat ng manlalaro sa integration zone kung saan ito nakapwesto sa iba't ibang lugar, hanggang sa may nagtanong kung saan ito banda kaya't humihingi ito ng pahintulot na magsalita siya para naman alam nila kung saan detalye makapunta at saan dadalhin ang sinasabi na integration zone. Iritado ang Archangel dahil palay tanong ang animal kaya't sinabihan niya kaagad na hindi mo ba nakukuha ang ibig kong sabihin o sa madaling salita ipagsasama ko lamang ang mga integration zone. Sa madaling salita lahat na manlalaro ay isasama sa isang pwesto lamang para masubaybayan ng maigi. Sarkastiko sinabi ng Archangel sa kanilang lahat na aware na ba ang lahat ng manlalaro na mayroong hundreds na integration layer zone o sa kabuuan mayroong 875 zone sa lahat ng mundong manlalaro. Yan lahat ang sumali sa kanila o sa madaling salita lahat ng nasyon sa buong mundo. Nagulat at hindi makapaniwala ang isa dahil totoo pala ang sinabi na mayroong palang manlalaro sa buong mundo na 875. Bagamat narinig na sa isa ang sinabi ng Archangel, sinabi niya rin ulit na hindi talaga pangkaraniwang ang kanilang pinasukan na sistema dahil buong nation ang nakapasok dito. Sinabihan kaagad silang lahat na manahimik muna ang lahat dahil kung iisipin hindi na sana sila mabigle kaya't kung ikumpara ito sa kabilang nasyon siguro hindi ito bababa sa 100 o ganoong estados dahil medyo maliit lang naman ang kanilang bilang ngayon hindi kagaya sa iba sobrang marami. Napaisip ng malalim ang isang lalaki na makatuwiran kung mayroong 10,000 tao sa bawat zone dapat mayroong iba pang mga bansa na may mas maraming zone kahit ang isang kasama nito napasabi na rin na medyo malayo pa ang kanilang lalakbayan subalit ang kanilang dami ngayon ay hindi pala pangkaraniwang dahil mas dami pa ito kapag magsama ang isang nasyon. Saad pa nitong isa na hindi ba't nangangahulugan iyon na mayroon ding hindi bababa sa 10,000 mga anghel. Mabilis sumang-ayon ang dalawang kasama nito sa sinabi sa isa dahil may katuturan naman kung magsasama ang buong nasyon.
Napangiti ng seryoso sabay sabi ng Archangel sa kanilang lahat na ito ay tulad ng iyong inakala mayroong isang anghel sa bawat zone ngayon mo lang nalaman ang katotohanan kaya gaano ka ba katanga at namumuhay sa mundong ibabaw kung isa ka palang tanga. Nagtanong ulit ang lalaki kung ano ang ibig sabihin nitong paglalaro nila paano sila makakaligtas kung magsama ang buong nasyon at tatawagin pa ba ito ng survival game? Natahimik at napaisip ang Archangel kung sasabihin niya ba ang totoo lilihim lang muna. Hindi ko ipinapalagay na 10,000 mga anghel ang nagtulungan upang makagawa lamang ng isang laro ng kaligtasan. Pagkatapos magsalita nitong lalaki agara nang bumaba ang Arkanghel kasabay nito ang bawat pagaspas ng kanyang pakpak ay nag-iwan ng malakas na hangin habang ang lalaki ay natutulala hindi siya makapaniwala ng nilapitan sa mismo ng Archangel at isa pa tinanong siya nito kung lahat ba ang kanyang sinabi ay totoo o kasinungalingan para takasan ang buhay at kamatayan. Lumapit ang pagmumukha ng Arkanghel kasabay nito tinuro kaagad ang lalaki ang may isang katanungan ang angel sasabihin niya ba ang totoo na paano kung nagtutulungan silang lahat ng Archangel sa ibang nasyon pupurihin niya ba ito pagtatawanan mainam na huwag magtanong ng tanong baka ang iyong katanungan ay papatayin ka sa sarili mong katanungan. Humingi kaagad ng patawad ang lalaki para hindi na siya maparusahan sa Archangel. Pagkatapos humingi ng patawad ang lalaki na pasulangpak ito sa sahig at sabay sabi ulit sa Archangel ng patawad kaya't lumayo na kaagad ang Archangel sabay sabi sa lalaki na susunod nito huwag na magtanong at dismayado itong lumipad habang sinasabi na ang mga tao talaga ay walang kwenta. Bagamat nakalipad na ang angel sa isip ng ating bida dapat may tama sa sensitive spot niya meron sigurong rule na bawal ang mga anghel mag-usap tungkol sa gumawa ng game. Dagdag pa rito, imposible naman talaga na anghel na kayang patayin ng mga players ang gumawa ng ganitong laki ng survival game. Naging seryoso kaagad ang Archangel kasabay nito ang kanyang dalawang braso nag-cross-arm dagdag pa sa Archangel na lahat ng katanungan ng mga player ay hindi niya na ito sasagutin kaya't mag-focus na lang ito sa kasalukuyan para maging handa sila sa anumang pagsubok. Pinagseryoso niya na ang lahat ng players kaya panaringan niya na ito sa lahat ng manlalaro na narito na nagtatapon ng palatayan ng oras magsisimula na ako sa pagsasama ng mga zone alamin mo lang na ginagawa ko ito dahil kakaunti na lang kayo siguradong huwag subukang gumawa ng ilang mga hanggal na teorya. Ang bawat pagaspas ng Archangel sa kanyang pakpak nag-iwan na rin ito ng malakas na ilaw kasabay nito ang kanyang mga balahibo sa pakpak ay nagsilaglagan. Kasabay nito ang mga mantra sa pagbanggit ng Archangel ay naghiwagang mistulang isang buhawi ng liwanag kaya't ang mga player nito laking pagtataka sa kadahilan ng ang kanilang inapakan ay nagkabitak-bitik sa adpa sa isa nitong kasamahan nilang nagpapanik na may lindol ba ang kanilang naapakan na lupa. Ang malawak na battlefield ay nagmistulang isang paraiso ng kalangitan dahil sa malakas na ilaw at dilaw na kapangyarihan na bamalat rito naging isang parisukat ang buong tanawin habang ang mga tao rito ay nagsisigaw dahil sa kanilang natuklasan na mailap na kapangyarihan na bumabalot sa kanilang paligid ang buong nation ay nagsasama na sa isang parisukat, at ang mga mandirigma ay naghahanda na para sa isang labanan na magpapasya sa kinabukasan ng mundo. Habang ang malakas na parisukat ay umilo ng malakas, kaya't dahan-dahan na rin itong naglalaho sa paningin ng mga tao, ang liwanag ay unti-unting hamina, at ang mga mandirigma ay nagtatanong sa kanilang mga sarili kung ano ang nangyari sa kapangyarihang bumabalot sa kanila. Ang malaking pader na kanina ay wala sa kanilang harapan, ngayon ay nandito na, kaya't ang mga tao ay para lamang mga langgam dahil sa liit ng kanilang taas sa harapan ng napakalaking estruktura. Subalit, habang tumatagal, patuloy pa rin ang paglaho ng malakas na ilaw na bumabalot sa paligid. Ang mga tao ay napapalibutan ng katahimikan at pagtataka. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari ang malaking pader ay tila isang harang sa kanilang harapan, at ang paglaho ng ilaw ay nag-iiwan ng maraming katanungan sa kanilang mga isipan. Kaya't ang iba parang nawalan ng pag-asa sa buhay habang humahawak sa kanilang ulo. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari ang iba naman nito ay nakaupo at inaalala na lamang ang kanilang buhay, nagtataka kung paano sila nakarating sa ganitong sitwasyon. Habang ang isa nito ay parang nawalan ng pag-asa sa kanyang buhay,
Tila ba nawalan ng direksyon at layunin ang mga tao ay nagkakaisa sa kanilang pagkabalisa at pag-aalala, hindi alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang kanilang mga mukha ay nagmumula sa takot, pag-aalala at kawalan ng pag-asa. Habang tumatagal, ang malaking struktura ng bato ay naging isang parisukat ulit, at sa ilalim nito ay naging isang bloke ng mga dambuhalang mantra. Ang mga tao nito ay nag-aalala at puno ng takot, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari sa kanilang buhay. Habang tumatagal, hindi na nila alam kung ano ang gagawin. Tila ba sila ay nakulong sa isang walang katapusang siklo ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Ang mga mantra sa bloke ay tila ba may malalim na kahulugan, ngunit hindi maintindihan ng mga tao kung ano ang ibig sabihin nito. Ang kanilang mga isipan ay puno ng mga katanungan at pag-aalala. Hindi alam kung paano sila makakalabas sa ganitong sitwasyon. Sa kabilang banda naman, ang malakas na ilaw na kanina ay parang isang baha na nagbabanta sa kanilang buhay. Anumang oras ay kayang putulin ng kanilang hininga. Ang liwanag ay tila ba may buhay at ang mga tao ay nagtataka kung ano ang mangyayari kapag sila ay hindi nakasunod sa mga patakaran. Ang takot at pangamba ay bumabalot sa kanilang mga puso, hindi alam kung kailan sila mawawala ng kontrol sa kanilang buhay. Ang malakas na ilaw ay parang isang babala, na ang paglabag sa mga patakaran ay may malubhang konsekwensya. Ang 10 parisukat ay parang isang buhangin na malawak at walang hanggan. 2 parisukat ay may mga taong laman, habang ang 8 naman ito ay walang laman. Tila ba mga guho ng isang estruktura, kaya't pumapayapa sa liwanag. Ang parisukat na 8 na parabang ang liwanag ay nagbibigay buhay sa mga walang laman na parisukat. Matapos ang ilang minuto, napaglipat ang mga taong nasa loob ng parisukat sa ibang lugar. Dahan-dahan na rin itong naglalaho kasama ang malakas na ilaw na bumabalot sa kanila. Ang mga tao sa loob ng parisukat ay tila ba nakalaya na sa isang pagkakulong, ngunit hindi alam kung saan sila dadalhin ng mga susunod na minuto. Lumipas ang ilang minuto, ang pagsasalin sa loob ng parisukat ay natapos na. Ang mga tao ay napunta sa loob ng hiwalay na parisukat, at ang iba nito ay nag-alala sa kanilang buhay. Hindi nila alam kung saan naman sila dinala ng Archangel at kung ano ang mangyayari sa kanila sa bagong lugar na ito. Ang takot at pag-aalala ay bumabalot sa kanilang mga puso. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga tao ay nagtatanong sa kanilang mga sarili kung ano ang layunin ng Archangel sa pagdala sa kanila sa bagong lugar na ito. Mabilis nagtanong ang lalaki sa kanyang sarili, natapos na ba ang pagsasali nila sa ibang nasyon o di kaya lumipat lamang sila ng ibang lugar? At narinig naman ito ng ibang kasamahan. Bigla niyang napansin ng isang tao na hindi nila kilala, parang baguhan ito sa kanilang grupo. Ang lalaki ay nagtaka kung sino ang bagong tao na ito at kung ano ang ginagawa niya sa kanilang grupo. Ang pagdating ng bagong tao ay nagdulot ng kuryosidad sa grupo, at ang mga tao ay nagsimulang magtanong sa kanilang mga sarili tungkol sa pagkakakilanlan ng bagong dating. Sino ba siya? Anong papel niya sa grupo? Ang mga katanungan ay nag-uumpisa na lamang. Naging seryoso ang isang lalaki habang tumitingin sa kabilang grupo, sinusuri ang bawat mukha upang malaman kung sino ba talaga ang kanilang kasama. Ngayon ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bagong dating, sinusubukang basahin ang kanyang ekspresyon at kilos. Ang lalaki ay tila ba may pagdududa sa kanyang isipan, hindi sigurado kung pwede ba silang magtiwala sa bagong dating. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa bagong tao, naghihintay ng mga senyales na magbubunyag sa kanyang tunay na pagkatao. Nagsalita naman ang anghel sa kanilang lahat, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Ang integration zone ay nakumpleto na sa pagsalin, aniya, kaya ang ibang manlalaho ay mabilis na nakakuha ng kanilang bawat atensyon. Tila ba mayroong isang bagong direktiba na dapat sundin. Ang mga tao ay tumingin sa anghel, naghihintay ng mga susunod na tagubilin. Ano ba ang susunod na hakbang? Ano ba ang kanilang papel sa integration zone na ito? Ang mga katanungan ay nag-uumpisa na lamang, at ang mga tao ay handang makinig sa mga susunod na salita ng anghel. Nakita na rin natin, meron ng 2 archangel na nakatingin sa kanila. Habang sabi pa nitong isang archangel, dapat ay pinakilala mo na ito ang kanyang grupo. Dahil isa lamang itong mga slave, gayunpaman nakangiti lamang ang isang archangel. Tila ba hindi naapektuhan ng mga salita ng kanyang kasama kasabay nito? Sinabi niya rin sa isang archangel na, kung pinakilala niyo na ang kanyang mga kagrupo,
Baka maging awkward lamang ang kanilang pagbati, ang tono ng kanyang boses ay may halong pag-aalala, na para bang ayaw niyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang grupo. Pinagpawisan ang dalawang lalaki habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Nakita nila na meron pang dumadating na Archangel at napansin nila na may diferensya siya sa ibang Archangel. Ang kanyang anyo ay tila ba mas makapangyarihan, at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng isang malakas na impresyon. At makikita na rin natin ulit na mayroong dumadating na ibang Archangel kasabay nito. Naging 7 ang bilang ng Archangel. Habang tumatagal ang mga Archangel ay tila ba nagtitipon para sa isang mahalagang layunin, at ang kanilang presensya ay nagbibigay ng isang makapangyarihang aura. Ngiting sinabi ng Archangel sa kanilang lahat na ang integration zone ay pinagsama nila sa isa para maging masaya ang kanilang pagsalubong sa kabuuan. Meron ng bilang na tao ang narito na 4,844. Aniya, ang bilang na ito ay tila ba may kahulugan sa mga Archangel, at ang kanilang mga mukha ay nagmumula sa kasiyahan. Ang mga tao ay tila ba nag-uumpisa ng maunawaan ang layunin ng mga Archangel, at ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at kuryusidad. Ano ba ang mangyayari sa mga susunod na sandali? Ano ba ang papel ng mga tao sa integration zone na ito? Ang mga katanungan ay patuloy na nag-uumpisa, at ang mga tao ay handang malaman ang katotohanan. Nakikinig ang isang Archangel habang ang isang Archangel ay nagsalita na ang ibang manlalaro ay kaparehas lamang nila. Kaya wag masyadong mangamba. Niya ibig sabihin ng Archangel, ang kanilang pangalan simula ngayon ay magbabago depende sa kanilang lahat na approval galing sa kanilang kapwa architect. Sa ngayon, nakapagdesisyon na ang lahat ng Archangel. Simula ngayon, ang kanilang pangalan o tinatawag na Integration Zone ay tatawagin na CESKS001 para lamang itong code, pero ang tunog nito ay pang-Korea. Ang mga Archangel ay tila ba nasiyahan sa kanilang desisyon, at ang mga tao ay nagsisimulang makakita ng kahulugan sa bagong pangalan, pero hindi na ito pinansin ng ating bida, sapagkat nagseryoso lamang itong nakatingin sa itaas para bang may plano itong gagawin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang punto sa itaas, at ang kanyang ekspresyon ay seryoso at determinado. Ano ba ang nasa isip niya? Ano ba ang plano niya? Ang mga katanungan ay nag-uumpisa na lamang, at ang mga nagmamasid ay hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Anya sa ating bida, ang zone integration muna ang priority kapag bumaba sa 500 ang bilang ng players sa isang zone, para smooth ang gameplay. Tama, kapag nag-integrate ang mga zone, maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa gameplay, tulad ng mga bagong challenges o mga bagong opportunities. Global competition na. Kapag bumaba sa 500 ang player sa South Korea, makikipagtagisan na sa ibang bansa. Ang kompetisyon ay magiging mas matindi at mas global. Para manalo laban sa ibang nations, kailangang magkaroon ng matibay na team coordination, effective communication, at mga strategy na nakabase sa pag-aaral ng mga kalaban. Maaaring kailanganin din ang mga sumusunod pag-aaral ng mga kalaban at kanilang mga strategy, pagpapabuti ng mga skills at gameplay, pagbuo ng mga bagong tactics at strategies, pagpapalakas ng team morale at unity. Sa kasulukuyan, tama, focus muna sa present. Ang mga anghel ay magsisimula na sa bonus game, at kailangan mong maging handa. Ang bonus game ay maaaring magbigay ng mga bagong challenges at opportunities, kaya kailangan mong mag-focus at mag-concentrate para makakuha ng mga benepisyo. Ang ibang Archangel ay lumapit sa totoong architect at tinanong nito kung ano ang dapat nilang gawin ngayon sa mga players na baguhan at kabilang na rin ang ibang nation. Ang architect ay tila ba nag-isip ng malalim bago sumagot. Sa ngayon, kailangan nating bigyan ng gabay ang mga baguhan at ipakilala sa kanila ang mga patakaran ng laro. Sabi ng architect, kailangan din nating siguraduhin na ang mga players mula sa ibang nation ay nakikipag-ugnayan ng maayos sa ating mga players. Ang mga Archangel ay tumango at nagsimulang magplano kung paano nila isasagawa ang mga tagubilin ng architect. Sambit pa ng totoong architect na bago natin ipahayag ang pangunahing paghahanap, gagawa kami ng isang simpleng laro ng bonus upang ipagdiwang ang pagsasama ng mga zone. Ang mga players ay tila ba excited na sa pag-asang makakuha ng mga premyo at benepisyo sa bonus game. Ngayong nagsama na ang mga zones, kailangan na ng bagong representative.
Ang tanong ay, sino kaya ang magiging bagong mukha ng zone na ito, election ba o appointment, anong proseso kaya ang gagamitin? Maaaring ang mga players ay magkakaroon ng pagkakataon na maghalal ng kanilang kinatawan, o maaaring ang mga archangel o ang architect ang magtatalaga ng bagong representative. Ano kaya ang mga kwalipikasyon na kailangan para maging representative ng zone? Ang mga players ay tila ba excited na sa pag-asang makakita ng bagong leader.